Alright, so magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Welcome sa ating EPC, The Vloggers. Painit ng painit ang politika sa atin. At painit ng painit mga idol ang banggaan ng dalawang pamilya sa larangan ng politika sa bansang Pilipinas. Ang inyong nakikita mga idol ay mula sa balita ng UNTV, kung saan 75 na police escort ni Vice President Sara Duterte ang tinanggal ni Chief of Police General Marbil. So pakinggan natin ang balita na yan mga idol mula sa UNTV upang mabigyan natin ng reaksyon kung bakit pagkatapos ng SUNA ay agad na nagdesisyon ang pambansang liderato ng PNP sa katauhan ni General Marbil. So pakinggan natin mga idol upang malaman natin. Inalis na umano ng Philippine National Police ang 75 PNP Police and Security Group na naka-assign bilang security detail ni Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na statement ni VP Sara, sinabi nito na si PNP Chief Police General Romel Marbil ang nag-issue ng kautusan kahapon July 22. Tiniyak naman ng pangalawang Pangulo na hindi nito maapektuhan ang kanyang trabaho. Umaasa rin siya na ang hakbang na ito ay makatutulong upang mabawasan ang paglaganap ng ilegal na droga at krimen sa bansa. Hindi pulis ang nagbabantay sa Vice Presidente kung hindi mula sa Presidential Security Command gaya ng mga nagbabantay sa Pangulo. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, karamihan sa mga ito ay mga sundalo. Kung meron mang pulis na nagbabantay, ito ay support lamang sa PSC. Gayunman, inamin din ni Chief PNP na nagre-recall sila ng mga security escort dahil kailangan ng PNP ng dagdag puwersa para magpatrolya. Hindi lamang anya opisyal ng pamahalaan ang tinanggalan kung hindi pati na rin yung mga retired general. Alright, so yan mga idol yung naging balita mula sa UNTV. Kung saan mga idol, pagkatapos ng State of the Nation Address ni Marcos ay agad na ibinaba ang kautusan ng pambansang pulisya sa pangunguna ni General Francisco Marbil. Natanggalan ng escort at bodyguard ang Vice Presidente, kung saan 75 na pulis mga idol ang tinanggal ng pambansang pulisya kay Vice President Sara Duterte. Ano ang implikasyon nito at ano ang pahiwatig ni Marcos kay Vice President Sara Duterte? Unang-una mga idol, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi siya nanood ng SUNA. Hindi siya nanood ng SUNA at wala siyang ginawa. Hindi siya umawak ng cellphone sapagkat marami ang kanyang obligasyon na dapat unahin kaysa manood ng SUNA. Doon pa lang mga idol, talagang kumati at uminit ang ulo ni Marcos. Ibig sabihin, anuman ang kanyang sinabi sa madlang people ay baliwala kay Vice President Sara Duterte, sapagkat mas importante sa kanya ang maglingkod sa sambayanang Pilipino kaysa manood sa kanyang walang lamang SUNA. Yun ang malinaw mga idol. So ibig sabihin, binaliwala ni Vice President Sara Duterte ang SUNA ni Marcos. So ibig sabihin doon mga idol, napikon si Marcos. Kaya antimano, pagkatapos ng SUNA niya ay nagbaba ng kautusan kay Francisco Marbil ng PNP, natanggalan ng bodyguard. Tanggalin mo. Tanggalin mo niya yung 75 pulis na nakatalaga sa kanya.
So ano ang implikasyon nito mga idol? Ano ang implikasyon nito sa ating Vice Presidente? Although sinabi ng ating Vice Presidente na hindi makakaapekto sa kanyang trabaho yung 75 police mga idol na tinanggal bilang kanyang mga escort bodyguard, mga nakatalaga sa kanya. So ibig sabihin, doon pa lang ay nagsisimula ng magkaroon ng lamat ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magkatandim sa politika. Yan ang iniisip natin mga idol, na talagang ang pangalawa dyan mga idol ay yung hinihingi pakiusap ni The Junior kay Vice President Sara Duterte na tulungan ang kanyang mga senador na mangampanya para sa 2025 local election. At sumagot ang ating Vice Presidente na wala siyang i-endorsong politiko sa administration parte. Tapos. So yan ang isang masaklap na katotohanan mga idol, na talagang nagsisimula ng magbanggaan ang Duterte at Marcos.